Magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa ating mga mag-aaral, mga guro at buong komunidad ng Wenceslao Trinidad Memorial National High School. Welcome sa isang edisyon ng Special Highlights, ang ating TED Talk Style Sharing Session, kung saan tampok natin ngayon ang isang huwarang guro ng ating paaralan. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Filipino Values Month, layunin natin na palakasin ang pagpapahalaga sa pamilya, ang unang paaralan ng bawat Pilipino. At ngayong araw, makakasama natin ang isang tunay na inspirasyon sa WTMNHS, Master Teacher 2, Mrs. Amalia Kalinisan, also known as Ma'am Ami. Higit pa sa pagiging mahusay na guro, si Ma'am Ami ay isang kwento ng pagsisikap, pag-asa at pagmamahal sa pamilya. Ang tema ng talk natin ngayon, Pamilya ko, Inspirasyon ko sa Pagtuturo. Kaya mga mag-aaral, ihanda ang puso dahil siguradong marami tayong mapupulot na aral. Ma'am Ami, maraming salamat po sa oras na makasama po namin kayo rito. So tunay pong isang karangalan namin yung marinig ang inyong kwento. Salamat din po, Sir Jess. At ako'y napili niyo sa kadami-dami ng tao. Hindi ko inaasahan bakit ako. Yun po ang aking malaking katanungan. Bakit ako? Pero salamat din po sa Diyos at salamat sa taga-ESP na kayo'y nagbigay ng panahon para sa akin, para itampok sa inyong programa. Okay, so bago po tayo, Ma'am Ami, magpatuloy sa ating tanungan, ay nais ko muna pong kamustahin kayo. Kamusta po kayo? Mama Beauty! Beauty. Amazing! Kita naman po, Ma'am Beauty. So aside from that, so ano po yung pinagkakaabalahan niyo pa po ngayon aside from being a teacher? Marami akong pinagkakaabalahan. Siyempre, nag-aalaga ng apo, pag-weekend, at pagkatapos ng school. At siyempre, simbahan, yan. Pinagkakaabalahan ko yan, naiisingit ko pa rin. Paminsan-minsan, mga social obligations ko, napupuntahan pa rin naman ang awa ng Diyos. At siyempre, ang pagdalaw sa mga kapamilya. Okay, maraming salamat po sa pagbabahagi ng ilan sa inyong mga pinagkakaabalahan sa buhay. So ngayon po, idadako na po tayo sa ating interview prep. Okay. Okay, syempre, doon muna tayo sa humble beginnings. So, unang tanong ko po sa inyo, Ma'am Ami, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano ang naging buhay niyo noong kabataan? So, kumbaga po, paano po nagsimula ang inyong pangarap? Kumusta po yung buhay niyo noon? Nako, yan ay napakahabang nobela. Ang aking buhay ay isang napakahabang kwento. Pero simulan na natin. Ako ay isang anak lang ng isang mahirap na magsasaka at maglalako ng lahat ng klaseng pwedeng ilako. Yan. Panganay sa 8 magkakapatid. Isang mahirap na pamilya na talagang punong-puno ng pangarap. Bilang isang panganay, syempre ako talaga ang namumroblema. Tinatanong ko dati sa sarili ko, paano kaya ang aking mga kapatid? Makapag-aral kaya sila? Ang dami namin, ang hirap lang naman ang buhay namin. Paano kaya ang mga kapatid ko makakabili ng lahat ng kanilang mga kagamitan? Mga damit, pagkain, sa kabila ng talagang napakahirap ng buhay. Gayunpaman, talagang naniniwala ako na may Diyos. Ang Diyos talaga ang aking sandigan, siya ang tunay kong kaibigan, siya ang aking kausap. Sa Kanya talaga nabuo ang lahat ng aking pangarap. Parang siyang lagi ang nag-guide sa akin, alin ang tamang landas na aking tatahakin. Dahil sa hirap ng buhay, ay nung ako'y makagraduate ng elementary sa Balakilong Elementary School, sabi ng aking isang tita na kapatid ng aking ina, ikaw ay aking isasama na sa Maynila at doon ka na mag-aaral ng high school. Yan. Mag-aaral ako ng high school sa Maynila. Ako noon ay 11 taong gulang pa lamang. Ako ay mag-grade 6. Nung pumunta ako ng Maynila, syempre, akala ko ay masarap ang Maynila, maganda. Dahil sabi ko, ko po, excited. Dahil nung mga maliliit kami, isinasama kami ng aking lola sa Maynila. By schedule pa yon. Dahil marami kami magpipinsan, pag kami nabunot ng lola ko na kami ang kasama, ako'y tuwan-tuwa na makakasakay sa bus. Yan. Ang bus pa noon ay yung walang side, yung kabilang side. Yan. Tapos,
nangyari pa na syempre pag pupunta kami ng Maynila noon ng aking lola, ang dami naming dalang mga prutas, mangga, abukado, mga native na manok, ayan, lahat na bitbit ni aking lola di, kahit na gayon madami kami dala, excited pa rin dahil nakasama punta ng Maynila, ayan. Tapos, sabi, nung minsan, pag punta namin ng Maynila, na-aksidente kami sa may Magallanes. Itong aking kapatid ay husto ang higado, husto ang tulog doon sa likod. Ay, ang mga kulambo na galing ibaan, dumagaan na sa kanya. Ikay gumising din yan. Tapos ang mga dala naming santol, abukado, inagkalat sa expressway. Pati ang manok ay lumipad na lumipad. Ang lahat ay di ang aking lolay, habulin nyo diyan ay ating pasalubong. Diyos ko, ayan. Nung pumunta na ako ng Maynila ngayon, ang una kong pagpunta sa Maynila ay ako sinama agad ng aking pinsan sa pagsisimba. Nung kami nagsisimba, nag-o-observe talaga ako. Nakita ko, ang mga taong nagsisimba ay naglalakad ng paluhod. Hawak-hawak ang rosary. Nung ko lang yun nakita na, may naglalakad pala ng paluhod sa loob ng simbahan. Pagkalabas namin ng simbahan, sabi ko sa pinsan ko, ay, anong ginagawa ng mga iyo? Bakit naglalakad ng paluhod? Sabi ng aking pinsan, ay, sila'y nagro-rosary. Oy, ako'y turuan mo. Gusto ko ding matuto ako ng pag-rosary. Ayan. Ay di ako binili niya ng rosary guide, pinabasa sa akin. Kaya nung araw, ang alam kong dasal ay lahat ng Ingles. Dahil doon ako nasana, yun ang aking nasa ulo. Kaya pag nauwi ako ng Batangas at ako'y pinaglilid, hindi ko alam ang English. Ang Tagalog, ako'y English muna at hindi ko alam iyon. Yun, di salamat sa Diyos. Habang ako'y lumalaki, siyempre sa Maynila nga, dahil nga mahirap nga ang buhay, di hindi ka naman buhay prinsesa. Dahil ikay kinuha ng tita mo, natural, ikaw ay makikisama. Sa murang edad, talagang sabihin na natin kung sa mga bata ngayon baka hindi nila kaya. Yung pagsilbahan mo ang lahat ng tao para lamang ikaw ay makapag-aral. Yan. Sa tita ko, maraming bawal. Kailangang lumaki ka nang ikaw ay isang disiplinadong bata, isang disiplinadong tao. Bawal ang mahaba ang buhok dahil wala kang pambili ng shampoo. Bawal ang magsuot ng hikaw dahil wala ka pang pambili. Bawal ang bumili ng kahit na ano na hindi mo pa kaya. Yan. Susundin mong lahat. Kung ano lang ang kanyang rules, doon ka susunod. Wala kang pwedeng tanggihan. Bawal ang manood ng TV mula Lunes hanggang Biyernes. Manonood ka lang ng Sabado ng gabi. Sa Linggo, hindi din pwede. Hanggang, bawal na, Lunes na kinabukasan. Naalala ko noon ang aming TV, hindi pala yun sa TV namin, TV ng aking isang tita na kapitbahay namin, nakikipanood lang kami. Sabi ko, nako, Diyos ko, hindi makapanood ng TV, tas ang TV ay black and white pa, pero sila yung mayaman na noon dahil nakabili sila ng TV na black and white, kami wala kami TV. Sabi nga po noon na iba nakikisilip pa. Yes, nakikisilip pa. Makapanood lang. Talagang madaming bawal. Gigising ka ng madaling araw, bawal ang nakalampag ang tsinelas, bawal ang tutulog ang mga takip ng kaldero, kailangan nakapagsain ka nang ikaw ay tahimik, nakakilos ka ng walang nagigising kahit sino sa mga kasamaan mo. Bawal ang papasok ka sa silid ng may silid ang hindi ka kumakatok. Pagdating ng grading period at ikaw ay nagka-line of 7, iiyak ka ng 1 linggo. Dahil ikaw ay makakagalitan mula Lunes hanggang Linggo, sermon ng sermon sa iyo, bakit ikay 75? Ako pa naman, paborito ko ang math, kaya laging line of 7 ang aking grade. Ayun. Diyos ko, talagang iniiyakan ko yan, Diyos ko po. Dahil, syempre, sabi ng tita mo, ikaw ay pinagsisikap ko para kayo makapag-aral, ganyan-ganyan, lahat na. Ayan. Nung ako ay nasa Maynila, bawal ang umuwi ng Batangas. Uuwi lang kami pag Christmas at pag long vacation. At pag ako'y naunang umuwi, ang tita ko'y mahilig mangolekta ng mga empty lalagyan, ganyan-ganyan. Diyos ko, para akong kargador. May bitbit, may pasan, may sunong. Sasakay ako ng biyahe ng jeep, pero okay lang, at least nakauwi. Para pag nung araw ay wala kang karapatang magreklamo. Lahat ng gusto ng mga tao para ikaw ay umunlad, gagawin mo nang wala kang reklamo. Isasabit mo talaga ang sarili mo na dapat mo itong gawin dahil dito sa bagay na ito, ikaw ay uunlad. At ako naman ay natutuwa sa haba ng panahon na aking nilakbay,
sa dami ng mga bagay-bagay na aking tinahak at mga problema, kung paano makisama, pagka meron akong kamalian sa aking pakikisama, isusumbong sa aking nanay. Pag umuwi ako ng Batangas, minsan nangala ko umuwi, sermonan pa rin ako. Kung sa mga bata ngayon, pinagsasabihan mo pa lamang mura na, ay baka nung araw ikuwan. Talagang hindi lang mura, may ganot ka pa, may kurit ka pa, ay sus Maria Jose Plat. Kumbaga po yung susi. Oo. Susi ang kaya. At sa totoo lang, wala ako talagang childhood. Dahil bata pa, talagang nakamulat kami sa paghahanap buhay. Tapos panganay pa. Panganay pa. Tapos, dahil nga sa mahirap ang buhay, ang aking ina, naglalako kami ng tuyo. Naglalako ng tawilis. Naglalako ng katang sa taalik. Dahil ang aking tatay ay magsasaka at mangingisda. Dahil ang isa lang naman ang pwede kong ipagmalaki, kahit mahirap ang aming buhay, pagdating sa pagkain, talagang hindi kami nagtitipid. At ang aking ama ay talagang magaling ang mangisda, kaya hindi kami kumakain ng walang ulam. Pero doon sa ibang bagay, talagang wala kami. At pagdating ng Pasko, ang tita kong kasama ko sa Maynila, siya'y mananahi, kami itinatahi ng mga retaso ng damit. Tuwan-tuwa na kami doon, yung pinagdugtong-dugtong na retaso. May damit kami dalawa ng aking kapatid na si Agnes dahil kami ang panganay. Tuwang-tuwa talagang ligayan-ligayan na kami. Salamat sa Diyos at kami may bagong damit pag-araw ng Pasko. Ayan, hanggang sa nag-high school nga ako, pinaaral ako, pero bago ako nag-high school, sabi ng tita ko, ito, pupunta tayo sa Divisoria. Akala ko, ang Divisoria nung araw ay napakaganda. Naku po, pagdating sa Divisoria pala yung pagkakabaho. Diyos ko. Sabi ng tita ko, lahat ng shop na pupuntahan ko, tatandaan mo. Dahil sa susunod na may kailangan ako sa mga shop na ito, ikaw mag-isa ang babalik dito. Ikaw ang bibili. Yan. Once na siya'y nagluto, parine, tingnan mo ang lahat ng aking ginagawa. Pag ako'y nagpaluto sa iyo, kailangan ito, lahat ng ito ay alam mo. Dahil ang tita ko din ay jack of all trades, electrician, siya ay mananahi, ang tawag doon, nagmamanicure, meron siyang shop ng mga nagmamanicure, nagkukulot, lahat nga, jack of all trade nga siya, lahat ay ginagawa niya. Magtitinda ng mga alas, basta lahat na. Yan na. Nung kami high school, syempre mahirap nga ang buhay. Sus ko, sabi ka ng amin, ugali noon na panahon pa ni Ferdinand Marcos Sr., pag kami event sa Grandstand, kami mga estudyante ng Maynila ay nandun at manonood kami. Sabi ng aking teacher, kailangan daw ay pumunta kayo na naka-jogging pants at naka-PE uniform. Naku po, paano kaya yun? Wala akong jogging pants. Ay di, sabi ng tita ko, manghiram ka dyan sa tito mo ng jogging pants. Ang tito ay kapatid niya. Imagine mo ako'y napakaliit na bata at nasa unahan ng pila, ang hihiram ko ng jogging pants ay matanda. Pero ano pa man, ay wala akong magagawa. Iyon talaga ang aking hihiraman. Kaya ang ginawa ko, nilupi-lupi ko ang jogging pants. Hanggang sa sumakto na po. Hanggang sa sumakto. Sabi ng mga nasa bus, ako tinatawa na siguro, sabi ko sa sarili ko, alam ko na kung bakit ang ngayon tinatawa. Dahil ang jogging pants ko ay ubod ng laki. Pero wala akong reklamo dahil yun lamang ang kaya kong, yun ang kayang gawin ng tita ko, wala na siyang pwedeng ibigay sa akin. Ngayon, nung nag-aaral pa din yan, sabi ng tita ko, ayan, pinagpatahin na kita ng uniform. Ay, salamat po dahil hindi ka pwedeng magsabi sa kanya na hindi ka magpapasalamat. Lahat ng ibibigay niya sa iyo, kailangang sasabihan mo siya ng salamat po. Yan. Pinagpatahi ako ng 2 uniform, 2 blouse, 2 palda. Nakita ko sa mga kaklase ko, ina, bakit ang kanilang uniform? Ang daming pleats. Isa, 2, may malaki pang pleats sa gitna. Ang aking pleats ay isa laang na malaki at isang maliit. Bakit isang maliit? Tapos ang lupi ay ganaring kahaba. Bakit kaya ganing ang pleats ko? Sabi ng tita ko, dahil ang titipid sa tela. Wala kang pambili. Okay, syempre, hindi ka pwedeng magreklamo. Hanggang sa dumating ako ng 4th year high school, yung aking palda talagang walang-wala nang natira, are na laang luping are dahil 4 na taon ko siyang sinuot. Pero salamat pa rin sa Diyos dahil may mga taong nagkup-kup sa akin. Dahil sa kanila, naging matatag ako, naging independent sa lahat ng bagay, natutong maging disiplinado sa sarili dahil hindi ka pwedeng tumira sa kanila nang wala kang disiplina. Pagdating ng alas 7, kailangan tatapon mo ang basura. Pag Sabado at Linggo, kailangan linis na linis mo ang bahay.
kailangan weekly, nung ako'y nakatira doon sa isa kong tita sa Quezon City, nung ako'y college, dapat buwan-buwan nagpapalit ka ng kurtina, paplansyahin mo yun. Although meron silang katulong, pero parang mukha akong katulong. Pero ginagawa ko yun dahil iniisip ko, nahihiya ako dahil ako ay pinapakain nila, pinapatira ng libre, wala akong binabayad, kaya kailangan ko yung palitan. Kaya talagang wala akong childhood. Talagang nakatuon sa trabaho, hanap buhay, paano pauularin ang sarili dahil may mga kapatid na nag-iintay sa iyo kung paano sila magkakapag-aral din at mabubuhay din. Ayan na. Nung college na, sabi ng aking ina, siya, hindi ka napapasok. No, bakit ho? Ay wala na tayong pang-tuition, hindi ko kayang paaralin ng po. Ako'y maghapon at magdamag, ako'y hagulol dahil ang gusto ko talaga ay ako'y makatapos ng aking pag-aaral. Diyos ko po, paano kaya yun? Gusto ko talaga makapag-aral. Talaga. O, yung isa kong tito naman, ano sa akin. O, siya, sige, ikaw hindi na natitira sa akin sa college. Ay, di, ang tutulong na lang sa iyo ang pagtutuition ay ang iyo mga magulang. Di, syempre naman, kahit na ako may tuition na doon sa college, hindi ang nanay ko naman kahit pa paano, talagang hindi ako napapadala ng allowance na tama dahil syempre wala din namang ipapadala. Yon. Kung padalan ako ng 100 piso, kailangan mo tipidin yon ng 3 buwan dahil alam mo, after 3 months, doon pa ulit madadagdagan ang iyong allowance. Naalala ko ba ang isa ko pang karanasan nung balik ako nung high school. Sabi ng tita ko, "Ari, ang baon mo, piso ni Jose Rizal. Mamasahe sa jeep ay 30, kailangan magpa-discount ka. 50-50 balikan. Ang hot cake ay 25, ang palamig ay 25. Araw-araw yon, piso-piso." Naisip ko nung ako'y tumanda, nung ako'y nag-asawa, sabi ko, naku, naipon ko pala si Jose Rizal. Ay baka ako'y maraming pambenta sa... Ano ba yung Hasan? Sa yung yung malaking piso. Yung malaking piso. Yes. Sabi ko, kung naipon ko si Jose Rizal nung ako'y high school, ay siguro ako'y maraming pambenta. Baka yayaman na, marami akong Jose Rizal. Ayan. Talagang ang dami kong karanasan. Pagdating ko naman ng college, edi ako'y aalkansiya sa Johnson baby powder na maliit. Ang inilalagay ko doon, inihuhulog ko yung mga gis na tindig, gis. Hulog ako ng hulog. Pag may labis sa akin pamasahe or baon, hulog ko si gis. Ay ngayon, ang tagal naman ng allowance. Eh di, kung ano yung inihulog ko, sinusungkit ko din na sinusungkit dahil... Chani ko, Chani. Yan. Isusungkit ko na, kahit kutsilyo sinusungkit ko din. Aba, ay wala na akong pamasahe, kailangan kong sungkitin. Ayan. Tapos nung sabi ng tita ko, bawal ang maikling buhok, ang mahabang buhok. Wala pa shampoo. Sabi ka ng aking kaklase nung high school, "Ariga, mayroong cover ang notebook, tarik-tarik ang buhok. Arika! Yun daw ako dahil tarik-tarik daw ang buhok ko." Nako, lagot kayo sa akin. Nalulubin ko na lang. Lagi akong binubuli kung kung ngayon, sabi naman siguro ng mga bata, bully ka. Yan. Din ako elementary din, di palibas at naglalako kami ng tuyo. Sabi ka ng mga kaklase ko, hawot! Di ako laging binabot niya, hawot daw. Ay sila may naglalako ng pandesal, di niluloko ko din, pandesal! Ay di, ayan, ang buhay ko ay talagang umikot sa ganyang nakikisama talaga ko sa aking mga kabag-anak. No, nung nasa college na yan, meron akong isang best friend, my very best friend, na taga Mindanao siya. Nung kami nasa corridor, sabi namin, ang amin din ng college, si DS Passion, pagpupunta yun sa aming school, iba't iba ang kanyang sasakyan. Dahil mayaman siya, may mga sports car, kaming dalawa'y nakatingin. Sabi namin, pag ako'y nagkapera at ako'y yumaman, bibili din ako ng mga sasakyan yan. Yan ay isa sa aking mga nilalagay. Tapos tanda namin, nung araw, Kumain pa yung manifestation. Tapos sabi namin, pagdadaan kami ng Cubao, sabi di uso nun, bagong labas si Jollibee. Ang bango ng Jollibee, wala kang pambili. Sigutin na natin na sigutin habang tayo nadaan sa Jollibee. Sabi namin, pag tayo nagkapera
at nagkahanap buhay, bibili natin ng Jollibee dahil hindi kami nakakapanghain nung kami college. At dahil nga wala kaming pera. Talagang tiis na tiis. Talagang lahat ng bagay ay titiisin mo para sa pangarap. O tuwing magbabakasyon, iiyak ka ulit dahil sasabihin ng ibinay, ay siya, tumigil ka na. At wala na kami talagang maipagpapaaral sa iyo. Diyos ko po, nakailang kang kaiiyak ng kaiiyak. Bago ka nakatapos at bago ka nakakaroon ng gana ring sabi nga ng matantay, bago ka nakapagsunog ng kilay, talagang sunog na ang iyong kaluluwa. Sa kaiiyak na ng kaiiyak sa iyong pangarap. Talagang gusto ko talagang makatapos. Dahil iniisip ko, pag hindi ako nakatapos, ay paano na ang aking mga kapatid? Ayan. Pero nagkataon na nung gumraduate kami ng college, ay ano yon 1986, nag-EDSA. Di ba? Walang trabahong masyado dahil nagkaroon ng transition ang government. 86, 87, ayan. Dahil sa wala, nagkaasawa ako ng 1986, ngayon, okay. Nagpakasal kami ng aking mister, ayan. Tapos, wala na akong choice. Sabi ko, di ako kumuha ng college ng teaching dahil ayaw kong magturo. Sabi ng tita ko, matandang dalaga na kapatid ng aking ama na teacher, ikaw mag-teacher at magaling ang teacher. Ayaw ko nga ho. Ayaw ko nga. Kita ko nga sa inyo kayo hindi na nga makaugaga. Ako'y papapag-teacherin nyo pa. Okay, saan pa? Nung nagkasawa, no choice. Dahil kailangan kang tumigil din sa Laurel. Ang Kuya June, ayaw niya nang malayo ka sa kanya. Gusto lagi kang kasama. Yan. Siya rin ang nag-decide na hindi pwedeng madaming anak dahil hindi ka daw makakaalis ng bahay. Hindi ka makakapunta sa dapat mong puntahan kung may gusto kang puntahan. Kaya siya ang marunong mag-family planning, hindi ako. Yun. So, ibig sabihin kaya kami nasusundan ng anak ay dahil gift talaga yun ni Lord. Para si Lord na nag-decide na kailangan ikaw ay magkaroon na ng kasunod. Ayun. So, yun. Walang choice. Nagturo ng substitute. Ang kauna-unahan kong pagtuturo ay nag-substitute ako sa Ma'am Ulitin. Nanganak si Ma'am Ulitin. Ngayon, ay nung nag-substitute ako sa Ma'am Ulitin, ang kauna-unahan kong estudyante ay sina Ma'am Lani. Yan. Sina Ma'am Lani, sina Ma'am Ann, sina Ma'am Balog. Yan ang aking kaunahang mga estudyante. Na talaga nung araw ay napaka-huhusay ng mga bata. Tapos, ang aking namang taga-turo noon, ang nagtuturo sa akin paano ako gagawa dahil di naman ako education. Sabi ng aking Maring Ellen, si Maring Ellen Dries, yung ninang ni Muriel, na sabi ng tatay ko, hanin mong ninang, tatay yung aking biyanan. Di yung tatay ko, di naman kilala ng tatay ko si Maring Ellen. Kuhanin mong ninang si Maring Ellen. Ayun, di ninang, laging kumari ko Maring Ellen, tinuturuan niya ako, Maring, ganari ang paggawa ng mga plan, gayon-gayon, tinuturo. So, yun, hanggang sa, sabi ng parang wala na talaga akong pupuntahan. Sabi ng tatay sa akin, Tatay Ruben, assistant principal noon, ikay kumuha ng units sa education. Mag-major ka ng home economics. Naku po, bakit ka naman home economics? Ay, napilitan kumuha ng home economics, 18 units. Nag-apply ng board exam. Nung ako ngayon nagbo-board exam sa PNU, nagre-review sa PNU for board exam, yung ka namang aalis din sa Laurel lang alas 3 ng madaling araw. Dadating sa PNU ay alas 8. Lalabas ng PNU hapong-hapon ay dadating ka ulit sa Laurel ng alas 10. Sumunod na araw, tinignan ko yung hall ng PNU. Ugala ang nakakatulog. Tinignan ko, Inang, ang dami palang tulog, hindi lang ako. Yan. Niisip ko tuloy, makapasa kaya ako. Parang wala naman akong naintindihan. Dahil parang ang ginawa ko lang naman ay matulog ng matulog sa pagre-review. Ayan. Pero ako talaga, ugali ko yun. Ever since na talagang maliliit pa kami. Talagang connected ako kay Lord. Dahil yun ay nagmula sa aming lola. Sa aming lola, simula kami maliit, pagising mo ng 4 o'clock, magdadasal ka. Bago ka matulog sa gabi, magdadasal ka din. Pagka lahat, doon ang simbahan sa Laurel, walang tulay, nilalakad talaga namin yan. Siya talaga ang nagturo sa amin ng
ang lahat ng pagdadasal at kung paano kami maging malapit kay Lord. Kaya nung ako'y nag-exam, agad ako'y nagbibina, nagdasal ako. Diyos ko po, Lord, tulungan niyo po ako na may makapasa. Awa ng Diyos, nakatsamba. Sabi sa akin, ako hawak-hawak na walis diya sa harap na yan. Hoy, ikaw ay nakapasa sa board exam, sabi sa akin. Ang walis na italsik ko sa bubong at dahil ako'y talon-talon. Sa tuwa ako, Diyos ko, Lord. At salamat po kay Lord at ako'y nakapasa sa board exam. Hindi ko po talaga yon inaasahan. Yon ang mga simula ng aking buhay sa pagtuturo. Yan. So, masalamin po sa inyong kwento, sa inyong pang naibahaging kwento na kumbaga po na yung values po ng contentment, obedience, and yung discipline po. And also all, siguro po sa base po sa inyong nakwento, sadyang ang susi talaga is yung faith natin sa Panginoon. Ano po? Yes. Okay, so kanina po, inabanggit niyo po na hindi niyo naman po talaga gusto yung maging guro. Di ba po, sabi niyo kanina sa inyong istorya. So, kailan po nagsimula yung pangarap niyong maging guro? Actually, yung pagiging guro talaga, hindi ko siya ginusto. Nung ako'y mapapunta na sa guro at talagang nagsunod-sunod na ang aking pagiging substitute, sabi ko, kahit ito'y hindi ko gusto, talagang inilagay ko sa puso at isip ko, kailangan ko itong yakapin, mahalin. Sabi ko, gawin kung ano ang tama at makabubuti para sa mga batang aking tinuturuan. Hindi ako pwedeng magtamad-tamaran, hindi ko pwedeng itong itakwil, dahil narito na ako eh. Talagang iyan ay minahal ko. Talagang ibinuhos ko ang aking buong buhay sa pagtuturo. At sabi nga ay do or die. Yeah, kung ano man ang mangyari, nandiyan kami. Naabot talaga kami ng gabi, hindi kami marunong. Kung ano man ay ipagawa sa amin ng aming principal, hindi kami natanggi. Andiyan ang Ma'am Susan. Kami talaga'y magkasama niyan. Pag sinabi sa amin, kailangan kayo mag-stay hanggang gabi at may gagawin, ginagawa namin. Hindi kami nagrereklamo na bakit kami ang inuutusan. Pag sinabi sa amin, mag-design kayo ng stage, yan yung assignment ninyo, hakot namin lahat ng aming mga gawa-gawaan sa bahay para laang kami makatupad sa aming mga tungkulin. Talagang yan ay minahal ko ng buong buo. At laging sabi ko, talagang ang aking choice of teaching are my students. Sila lang talaga ang kaligayahan ko sa profesyong ito. Kahit gaano siya kahirap, kahit gaano siya kabigat, ay ang pagmamahal ay nasa aking mga estudyante. Kaya siguro ako'y nanatili at syempre, through the guidance of our Almighty God. Talagang siya siguro, sabi ko lagi sa aking prayer, Lord, kayo po ang nagdala sa akin dito, ay dito tulungan niyo po ako kung ano ang dapat kong gawin. Sabihin, hindi po, kung ating titingnan po, ay hindi aksidente na inilagay kayo doon ni Lord. May purpose. May purpose, yes. And syempre, as of this moment po, is you're living with that purpose pa rin po. Ano po? Okay, so sa tema po nating pamilya ko, inspirasyon ko sa pagtuturo, paano po naging parte ang pamilya ninyo sa inyong tagumpay? Maraming parte. Dahil una, syempre, laging alam ko yung tinatawag na professional ethics. Siyempre, bago ka makapag-lead sa mga bata na kasakasama mo sa araw-araw, dapat nagsisimula mismo sa sarili mo. Dapat yung buhay pamilya mo ay maayos, model. Dapat ay wala kang masamang record sa community. And personally, siyempre, kailangan yung mga anak mo ay naituwid mo rin ang landas sa kanilang tatahakin. Hindi man perfecto, pero at least nagagabayan mo sila. Isa lang talaga ang aking regret sa buhay. Siyempre, dahil sa ikaw ay teacher, ang buhay mo talaga ay mas madami ang ibinibigay mo sa pagtuturo. Sa school, kaysa sa pamilya. Kaya ang aking mga anak ay lumaking napaka-independent. Bahala na sila sa sarili nila. Paragang hindi ko sila masyadong nabigyan ng guidance. Although, hindi katulad ng mga ibang inihahatid pa sa school, pero sila ng mga elementary, pinagluluto ko talaga yan. Nagising ako ng madaling araw. O mga anak, ari ang baon, ari ang tubig. Dahil kahit sila sa private school nag-aaral, lagi ko yung isinasabi sa kanilang mga anak,
kayo nag-aaral sa private school pero hindi kayo mayaman, ha? Kailangan isaisip at puso ninyo na ang pag-aaral niyo dyan, gusto ko lang hindi kayo maging kaawa-awa sa inyong mga pinsan at ibang kamag-anak na sila'y nakakaaral sa private school, ay kayo ay hindi. Kaya, baon nila'y tubig, baon nila'y kanin, baon nila'y gulay, isda. Kaya yung aking panganay, very, talaga yan, reserve. Hindi yan nagsasalita. Pero yung aking pangalawa, yun ay, maurirat yun. Sabi sa akin Inay, sabi po ng aking kaklase, bakit daw lagi kami may baong gulay? May baong din kaming isda. Sabihin mo sa kanila yung mga kaklase, kaya walang baong gulay at walang baong isda. Dahil ang mga nanay nyo tamad, hindi kayo pinagluluto ng inyong baon. Yan. Bakit ko pinagbabaon ng tubig? Pinufrozen ko talaga yung sarap namin para hindi na sila bibili. Dahil kakaunti lang naman talaga ang aming pera. Kaya noon, pag naglalako ng mga ibon sa school, talagang hindi ako nabili. Dahil pag nabawasan ng 100 piso ang aking budget sa loob ng isang buwan, ay wala na. Utas na, hindi nakakayanin. Ay dahil ako talaga simulat sa poll lahat ng aking gastusin pagdating ng katapusan, nakadetalye yan, nakalista. Saan pupunta ang piso, saan pupunta ang 2 piso, saan pupunta 100 piso. Kaya hindi mo ako pwedeng utangan. Dahil beyond may may budget. Kaya kailangan nakashoot doon lahat ng budget. Service ng iyong anak, pagkain namin, gayon. Lahat na yan. Yun. Okay po. So, sandali pala. Bakit naging bahagi? Siyempre, ang aking asawa, siyempre, very supportive. Kahit na anong gawin ko, di maaaring hindi siya ay susuportahan ang aking gagawin. so mahalaga po yun na sadya sa lahat ng iyong ginagawa, pag suportado ka ng iyong asawa ay mas nabibigay mo yung best. Oo. Hindi kami perfecto dahil kami away bate, pasong aso't pusa, ayan. Pahagi talaga yan ang buhay ng mag-asawa eh. Pero kahit sa ganun, ay nagiging supportive talaga siya sa lahat ng bagay. Pag sinabi kong kailangan ko ng kami, kailangan ko ng gayon, samahan mo ko din ay hindi maaaring hindi siya sasama. Yun. So, kanina nabanggit ko yung pagpapakilala ko po sa inyo kanina na kayo ay master teacher too. So, syempre, sabi nga kanina sa Humble Beginnings say humble. So, master teacher 1 po pala kayo. Speaking of master teacher, so ngayon po master teacher na kayo, ano po yung pinaka nagbago sa inyong buhay bilang guro, bilang magulang at bilang isang leader? Personally, wala talagang nagbago. Dahil kahit ako teacher 1, teacher 2, teacher 3, ganun din naman ang trabaho. Walang pinagbago. Pakiramdam ko, ganun pa rin. Nadagdagan pa nga. Pero kung ang sasabihin ay pinagbago, wala. Hindi naman din ako pwedeng magmalaki na ako ay master teacher. Dahil ang lahat ng mayroon ako, hindi yun sa akin. Yun ay kay Lord. Sa Diyos siyang lahat. Wala akong pwedeng sabihin akin ito. Kaya ako naging master teacher dahil ko ako'y magaling. No, hindi ako magaling. Ang lahat ng yan ay mula sa Panginoon. Kaya walang nagbago. Ganun pa rin. Kung gaano ang trabaho ko nung ako'y teacher 1, 2, 3, ganun pa rin ngayon. Nadagdagan lang. Ang nagbago lang talaga sa master teacher ay di yung ikay nag-o-observe sa teacher, nagbibigay ka ng mentoring, coaching, technical assistance pagka kailangan ng iyong kaguro. Ang akin namang mga kaguro, yun halos lahat kagagaling naman yan. Kahit nga hindi mo i-technical assistance yung mga yun ayos lang ang buhay. Yun. Kaya walang masyadong nagbago. So ano naman po yung pinakamalaking kagalakan sa pagiging isang guro ngayon? Siyempre, ang pinakamalaking kagalakan ay yung nakikita mo ang mga estudyante mo o dating estudyante mo na successful na sila. Kagaya mo, teacher ka na, si Ma'am Yan, si Ma'am Tina, diga? Si Ma'am Janet, si Ma'am Karen, yan ay mga successful students. At marami pang iba. Yan talaga ang pinakamasaya sa buhay guro. Yung nakita mo ang mga tinuruan mo pala, ay siguro kahit pa paano naging bahagi ka ng kanilang buhay. Yun. So, tunay nga po pala yung kasabihan, teaching is a profession that creates another profession. Ano po? So, kung may isa pong pinakamahalagang aral na natutunan ninyo sa buhay, ano po yun at bakit? Ang pinakamahalaga, huwag mong ilalayo ang iyong sarili sa Diyos. Siya talaga ang gagawa ng lahat-lahat ng paraan kung gusto mong maging maayos ang buhay mo. Siyempre, siya lahat. Wala nang iba. Talagang sa kanya katatakbo. Pangalawa, kailangan kang maging disiplinado.
Pantatlo, kailangang determinado ka sa lahat ng iyong gagawin. At syempre, higit sa lahat, kailangang alam mo ang salitang pagpapakumbaba. Yun. Okay, so kumbaga pinaka-takeaways po na narinig ko sa inyo is tawag dito yung faith, Yes. discipline, determination, and also yung humility. Humility. Feeling sa tao. So ano po yung nais ninyong iwan na mensahe sa ating mga kabataang nangangarap at nag-isikap para sa kanilang mga pamilya? Iisa lang. Alam kong ang mga kabataan ngayon ay nabuhay sa digital world. Pero ganun pa man, sana yung mga Filipino values, yung ating kultura na pagiging magalang, pagiging simple, pagiging disiplinado, pagiging mahinahon at mapagpakumbaba ay huwag nating aalisin sa ating mga sarili. At syempre bilang bata, hindi mo kayang gawin ang lahat. Kailangan mo talagang lumapit sa nasa taas. At laging isaisip na ang pagiging mahirap ay hindi hadlang para matupad mo ang iyong pangarap. Basta ikay may paniniwala sa Diyos, may determinasyon ka, kaya mong gawin, may disiplina ka sa sarili mo, kaya mong tukdin ang iyong pangarap sa kabila ng iyong kahirapan sa buhay. Dahil yun ang aking naranasan sa aking sarili. Okay, kumbaga po, sadyang susi yung dapat marunong kang maniwala, magtiwala at manampalataya sa Panginoon. Yes. So yun po ang susi para sa tagumpay. Ano pa? So maraming salamat po, Ma'am Ami. Thank you so much po once again sa inyong sa pagiging bukas sa inyong maganda at napakagandang bahay. Tuloy po masasabi po na kayo po ay successful na. Yung dati, sabi ko nga kanina, yung manifestation nyo ay hindi man po lahat ay siguro almost sa ganda po ng bahay ninyo ay tunay po na masasabi po na isa po kayo sa kilala sa Wenceslao na naging tunay na naging matagumpay. Ano po? So parang ngayon po, sa nakikita ko parang hindi tunay nung walang mayaman sa guro. Parang siguro ay sadyang kailangan po talaga ng suportahan ng inyong asawa. Yes, talagang kailangan. Yung business na nandyan. So, but still, yung inyo po talagang heart of sa teaching ay nandoon pa din. At hindi basta-basta maiwan. Siguro sa iba, sabihin nila ay kahit naman si Ma'am Ami hindi na magturo, okay na yan, mapera naman yun. Hindi. So, pero dahil nga po ang puso nyo po ay nasa pagtuturo ay sadya po hindi lumalayo. So, nag-aantay pa rin ng tamang panahon para syempre magpahinga sa pagtuturo at kumbaga ay enjoyin ang pagiging retired. Yes. So, congratulations po sa inyo pong naging matagumpay na buhay. So, tunay nga po kayo nagmula sa humble beginnings, hindi naging madali. Tunay po na Talagang hindi hindi. naging madali. naging Pagkamit madali. sa pangarap, but still sa tulong ng Panginoon ay nagtagumpay at magtatagumpay pa po kayo sa inyong buhay. Gusto ko lang i-clarify yung isa, yung sabi mong walang nayaman sa guro. Ganun rin, hindi naman ako mayaman, Sir Jess. Kumbaga, nakakaluwag lang. Opo. At itong lahat ng bagay na ito, si Lord lahat ang may bigay nito. Sabi mo nga, it is a combined effort namin mag-asawa. At talagang yan ay tinanda-tandaan ko simulat sa pool. Pag hindi mo kaya, huwag mong kayanin. Hindi mo kayang bilhin ito, huwag mong pangarapin. Hayaan mo ang ibang tao na makabili sila, huwag kang maiinggit. Yan, huwag kang maiinggit. Kung naiinggit ka man sa iyong kapwa, gamitin mo itong paraan para ikaw ay magtagumpay din sa sarili mong pamamaraan. Dahil ang inggit ay hindi maganda yan pag ginagawa mong pinapasok mo sa sarili mo na galit ang napupuno sa iyong dibdib. Dapat inainggit ka, na-inspired ka sa kanya, ay, kailangan ko din yun, marating ko yun. Ayun. Talagang itong mga narating ko sa buhay, talagang yan ay, parang nasa iyo kung paano mo i-manage ang iyong finances. Pag hindi mo kaya, huwag. Nung araw, pag hindi ako makabili ng damit, pag ako'y nabigyan ng aking pinsan ng mga tira-tira ng damit, oh, thank you mo, my dear pinsan. Dahil talaga ako'y nagkaroon ng damit. Talagang nakabili lang ako ng aking mga kailangan nung hindi na ako nagpapaaral ng aking mga anak. Iyan ay alam ni Susan at kami ay magkasama niyan. Talagang isinusuot ko kahit nung kay college, ay, mga damit uniform ng aking pinsan sa bangko, pinamamasok sa school pagka hindi na pwede. Ay, sabi ng aking kaklase, ang ganda ng iyong damit. Hindi niyo alam yung uniform ng pinsan ko yung sa bangko. Ay di, iyon. Talagang
kailangan mong gamitin ng maayos ang iyong pera. Kung gusto mong hindi naman yumaman, yun nga, kailangan mong higpitan pag hindi mo pa kaya. I know your priorities in life. So, Yes. ang pinakamahalaga dun ka, hindi Correct. yung wants mo lang. Kumbaga, hindi Yes. naman hindi mo na bibilhin yung gusto mo lang. So, siguro, Yes. doon tayo talaga sa priority. Ano po? And, na-realize ko po sa inyo pong sinabi na siguro yung value na learn to appreciate small things. Yes. Na meron ka. Kasi, hindi mo ma-appreciate yung mga malaking bagay kung hindi mo kayang i-appreciate yung maliit na bagay. Kasi sa maliit na bagay, lahat nagmumula. At saka, ang sabi nila, hindi daw tama yung sasabihin mong tatanong ka ng utang na loob. Sa akin, hindi ganoon. Ako, pag may utang na loob ako sa isang tao, habang buhay ko yan tatanungin. Kagaya ng aking mga tito na nagbigay sa akin ng pagkakataon na marating ko kung ano ito, talagang sila ay alagang-alaga ko. Talagang pag may kailangan sila kahit paanong, sinabi ko talaga yan sa aking asawa, huwag mo akong pipigilan pag kailangan ako ng aking mga tito at tita. Dahil sila talaga, hanga ako sa kanila, liliit lang na sweldo, naampung pa nila ako, nabigyan pa nila ako ng pagkakataon na makapag-aral. Niisip ko minsan, ang galing ng mga yun. Samantala ngayon medyo malaki ang ating sweldo diga, yung mga ganyang bagay, yun. At awa ng Diyos, salamat sa Diyos at ang aking mga kapatid ay nakapag-aral din naman. At ang aking mga magulang, ang aking ina bago siya namatay, naiayos din naman namin, nabigyan namin siya ng kaligayahan. Kumbaga, hindi sila na-stuck doon sa buhay na talagang napakahirap. At yun ay dahil talaga sa Panginoon. Siya ang aking buhay. Okay, so once again po, maraming salamat po, Ma'am Abby. Ang inyong pong kwento ay hindi lamang inspirasyon, kundi isang paalala na ang tunay na lakas ng guro ay nagmumula sa kanyang puso at pamilya. So sa ating mga mag-aaral ay naway magsilbi itong aral o gabay. Ang pamilya ang unang nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. At tayo ay gumagawa ng sariling landasin na may tapang, sipag at pag-asa. Muli, ito po ang isang special highlights at ako po si Sir Jess. Hanggang sa susunod na episode, patuloy tayo